Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jasmine, ang inyong tagapag-ulat. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ulat tungkol sa Aralin 2.1 Naglalarawang Linguistika. Noong panahon ng Espanyol, marami silang salitang mga iniwan sa atin gaya ng mesa, silya at kutsara. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin ang mga salitang ito. Paano ba napapasama sa ating wika ang mga salitang ito? Yan ang aking ipapaliwanag. Alam naman natin na ang wika ay isang buhay na kasangkapan ng tao. Ito ay patuloy na nagbabago kasabay ng panahon, teknolohiya at kultura. Ano ang naglalarawang linguistika? Ang naglalarawang linguistika ay ang pag-aaral ng wika na nagpapaliwanag at naglalarawan kung paano aktwal na ginagamit ang wika ng tao. Hindi ito nakatuon kung tama o mali ang paggamit ng wika, kundi sa kung paano talaga ginagamit ito. Ayon kina Bloomfield, Sapir, Hackett-Price at iba pa, ang layunin ng naglalarawang linguistika ay maunawaan ang istruktura ng wika sa pamamagitan ng masusing pag-oobserba, pagsusuri at pag-aaral ng mga tunog, salita at pangungusap na ginagamit ng tao. Ayon naman kay Pei, 1992, ang wika ay nahuhubog at nababago sa maraming paraan at kadahilanan. Una na rito ang kalakalan, pananakop, at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Halimbawa, sa Pilipinas, ang Espanyol at ang Ingles ay nag-ambag ng maraming salita sa ating mamamayang Pilipino. Pangalawa, pag-imbento ng bagong salita. Halimbawa, astronaut at telebisyon na imbento upang pangalanan ang bagong tuklas. Pangatlo, pagbabago ng kahulugan ng salita. Halimbawa, meat. Dati, nangangahulugan ito ng mga pagkain. Meat ngayon ay laman ng hayop lamang. Paminsan-minsan, nabubuo rin ang salita sa pamamagitan ng pagdurugtong ng dalawang salita. Halimbawa nito ay ang brunch. Breakfast at lunch, pag pinagsama ninyo, ay magiging siyang brunch. At ang smoke and fog, pag pinagsama, ay magiging smog. Pangatlo, ang pag-usbong ng salitang balbal. Ang balbal o ekspresyon ay pansamantalang sumikat, ngunit daglian din itong nawala sapagkat nakalilimutan o kaya naititigil ang paggamit nito. Halimbawa na lamang dito ay ang mga salitang petmalu, lodi, walastik, galerki, at iba pa. Kasalukuyan ay marami pang ibang mga salita na nananatili katulad ng okay, corny, at iba pa. Bilang karagdagan ni Pei sa paglarawang linguistika, sinabi dito, may ilang wika naman gaya ng interlingua at Esperanto kung saan sinubukang gawing bilang pandaigdigang wika. Para sa akin, ang naglalarawang linguistika ay hindi lamang tungkol sa salita, kundi tungkol din sa atin bilang Pilipino na laging bukas para sa pagbabago. Yun lamang po at maraming salamat. Bago ko tapusin ang aking pag-uulat, may inihanda akong mga katanungan na inyong sasagutan sa isang buong papel. Yun lamang po at maraming salamat.